You're pregnant. Hindi mo ba sasabihin kay Rowan ang tungkol dyan sa dinadala mo? Tanong kay Celine ng matalik na kaibigan niyang si Rafi. Hindi, sagot ni Celine. Ngunit ang mga mata niya ay puno ng lungkot. Hindi ko sasabihin sa kanya ang tungkol dito sa dinadala ko. Hindi niya na kailangang malaman ang tungkol dito. Nakaalis na siya ng bansa at ayoko nang guluhin pa siya. Isa pa, hindi rin naman ako sigurado kung sa kanya ba talaga tong dinadala ko eh. Kung bago ka pa lang sa channel na ito, Ate Jane TV, huwag kalimutang pindutin ang notification bell and subscribe button. Sana po hindi naman malaking abala sa inyo ang pagpindot ng subscribe button dahil ang kapalit po nito ay ang pagsuporta para makapag-produce ng mga libreng stories sa mga channels ni Ate Jane. Maraming salamat! Sino pa bang ibang pwede na maging ama riyan sa dinadala mo? Si Rowan ang boyfriend mo kaya siyang ama niyan. At karapatan nilang dalawa na magiging anak niya na makilala ang isa't isa. Dapat malaman ni Rowan na magiging ama na siya. Ngunit buo na ang pasya ni Celine. Hindi niya ipapaalam sa dating kasintahan ang tungkol sa dinadala niya. Bubuhayin niya na mag-isa ang magiging anak niya. Batid din kasi ni Celine na sobra niya nasaktan si Rowan sa lahat ng mga nagawa at pasya niya. Kung sasabihin niya pa ang tungkol sa dinadala niya na hindi rin naman siya sigurado kung kay Rowan nga ba, ay baka mas lalo pang masaktan si Rowan. Isa pa, batid niya na nasa ibang bansa na ngayon si Rowan para tuparin ang lahat ng mga pangarap. Ayaw niya nang guluhin pa ito. May kasalanan din naman si Celine kung bakit nangyari sa kanya ang lahat ng ito ngayon. Kaya haharapin niya ang lahat ng ito ngayon na mag-isa at walang tulong mula sa ibang tao. Lord, bigyan niyo lang po ako ng lakas at tibay ng loob para sa amin na magiging anak ko. Huwag niyo po kaming pababayaan. Huwag niyo pong hahayaan na ang lungkot ang mananaig sa akin dahil kailangan po ako ng anak ko. Ang lahat po nito pinapaubaya ko na lang sa inyo. Umiiyak na pakiusap ni Celine habang nakaluhod sa harap ng altar. Hindi alam ni Celine kung paano siya magsisimula. Hindi niya alam kung ano ang mangyayari sa kanya at sa magiging anak niya dahil walang-wala talaga si Celine. Ganon pa man ay pinapaubaya niya ng lahat sa may taas. Hindi ako pwedeng umiyak. Hindi ako pwedeng maging mahina. Kailangan ako ng anak ko. Kailangan mabuhay ng anak ko. Iyon ang mga kataga na paulit-ulit na sinasabi ni Celine sa kanyang sarili habang siya'y nakatingin sa mga gamit na nasa kanyang harapan. Kanina ay may kung ano na naman ang nagtulak sa kanya para subukan na i-overdose ang sarili niya ng sleeping pills na nasa kanyang palad. Mabuti na lamang at napigilan niya ang sarili bago niya man nagawa ang bagay na yon. Patawarin mo ang mommy, anak. Patawarin mo ako kung naging mahina na naman ako. Kausap niya sa ilang banyo pa lamang na tiyan habang ang luha niya ay pumapatak na sa sahig. Nang araw na yon ay nangako si Celine sa kanyang sarili na hindi na ulit mauulit ang muntik niya nang gawin kanina. Magiging malakas siya para sa magiging anak niya kahit pa mahirap. At kahit pa sobrang laki ng pinagdaanan niya, kakayanin niya. Huwag lang lumaki ang anak niya na nagsisisi na siyang naging ina nito. Doc Rowan, saan po kayo pupunta? Sali na po kayo sa laro namin, masaya to. Oo nga po, Doc, at nang makabanding naman po kayo namin. Ang plano sana ni Rowan ay magpahinga na lang sa loob ng hotel room niya dahil sa naboboard na siya dito sa labas ng resort, ngunit nakita siya ng mga staffs niyang masayang naglalaro at hindi na nga siya tinigilan. At dahil nga sa panayang aya sa kanya ng mga staff niya na masaya nakaupo pa sa circle na buhangin, ay napagbigyan niya ang mga ito. Sa tabi ng isang babaeng nurse siya naupo dahil doon lang may bakante pang space. Bale, napapagitnaan si Rowan ng babaeng nurse at ng isa pang pediatric doctor na hindi niya alam kung anong pangalan. Ang totoo niyan ay hindi naman alam ni Rowan kung anong pangalan nitong katabi niya kahit na matagal na silang nagtatrabaho sa ospital na pag-aari niya. Si Lexus lang ang tangi niyang kaklose sa ospital niya dahil magkaibigan sila ni Rowan mula nung nasa medical school pa lang sila. Pero hindi rin naman regular doctor si Lexus sa hospital nila
at pumapasok lang kung kailan may free time dahil sa may sarili din naman itong kumpanya na inaasikaso. Yun naman, first time ka namin makabonding, Doc Rowan. Sa mahigit 3 taon na pagiging boss mo sa amin, ngayon lang kami nabigyan ng pagkakataon na makasama kayo. This is such an honor. Ani naman ang isa pang lalaki na hindi sigurado kung anong section sa hospital niya nagtatrabaho. 3 taon na nga si Rowan sa bansa at 3 taon na rin siya na nagmamanage ng Atkinson Medical Hospital. Ang hospital na pag-aari ng magulang niya na ibinigay sa kanya. Pero bihira lang ang mga staffs na nakakausap niya. Tama, masaya kami na makasama kayo, Doc Rowan. Oo nga, noon pa man ay gusto ka na namin makabanding, Doc. Natatakot lang kami sa'yo dahil mukha ka pong masungit at sobrang stricto. At humingi nga siya ng pasensya sa mga ito dahil iyon na palang first impression nila sa kanya. Hindi rin kasi talaga ugali ni Rowan ang mamansin ng kung sino-sino dahil mas gusto niya mag-isa. Okay lang po yun, Doc. Mabait naman po pala kayo at generous din po pala kayo sa sahod sa amin. Mananatiling loyal po kami sa ospital ninyo. Nagpasya nga ang mga ito na maglaro para raw mas makilala pa nila ang isa't isa. With thrill. Gustuhin man ni Rowan na tumanggi ay hindi niya ginawa dahil gusto niya rin na maging masaya naman ang mga staffs niya. Lalo pa't batid niya rin na sobrang masipag ang mga ito sa trabaho nila. At lalo pa na gustong-gusto talaga ng mga ito na makasama siya. Ang nilaro ng mga ito ay spin the bottle at truth or dare. Kung kanino tumapat ang bote, ay mamimili ng truth or dare at kailangan na magsabi ng totoo o kaya naman ay gawin ang gusto nilang ipagawa. At nakailang ikot na nga ang bote, ngunit hindi pa rin yun tumapat kay Rowan. At taliwas nga sa sinabi ng mga staffs niya ay nabuboard na siya sa larong ito. At sa wakas, matapos ang ilang ikot ng bote ay tumapat na rin yun kay Rowan. At dahil ayaw naman ni Rowan na gawin ang kahit anong iutos sa kanya, ay truth ang pinili niya. Basic question lang naman ang mga naging tanong sa kanya. Tungkol sa buhay niya at sa trabaho at bawat tumapat sa kanya ang bote ay puro truth lamang ang pinipili niya. At sa 5 beses na tumapat ang bote kay Rowan, ay may nagtanong ng bagay na hindi agad nagpakibo kay Rowan. May girlfriend na po ba kayo, Doc? O kaya naman may natitipuhan na? I don't have a girlfriend, sagot niya. But I am still waiting for someone to come back. At dahil sa naging sagot niya, ay natigilan din ang mga ito at nagatinginan na para bang nababasa nila kung ano nasa isip ng bawat isa. Matapos na masagot ni Rowan ang tanong na iyon, ay nagpaalam na siya. Hindi na rin siya pinigilan ng mga ito at hinayaan na lang siya na umalis. How fucking ironic you are, Rowan. Inisasabi ni Rowan sa sarili bago tinungga ang laman ng alak ng baso niya. Naiinis siya sa kanyang sarili dahil sa naging sagot niya kanina. Batid kasi ni Rowan na ang ilan sa mga staff niya ay may gusto sa kanya. Hindi siya manhid para hindi yan mapansin dahil iyon na sigurong pinaka-obvious na nakita niya at para nga hindi sila mabigyan ng motibo ay sinabi niyang pinaka-nakakatawang bagay na maging si Rowan mismo ay gustong itanggi sa sarili na totoo yon. Oo nga, totoo naman ang sinabi niya na hanggang ngayon ay isang babae pa rin ang laman ng puso at isipan niya. Pero ang aminin yon sa harap ng mga staffs niya nang walang pagdadalawang isip, gusto na lang talagang batukan ni Rowan ang sarili. Anong problema, Doc Rowan? Bakit parang kanina pa mainit ang ulo mo? May hindi ba magandang nangyari? Tanong sa kanya ng kaibigan niyang si Lexus na hindi niya alam na nandito rin pala sa resort. Siguro ay kagabi lang ito dumating. Wala, hindi lang magandang gising ko. Tinapik ni Lexus ang balikat niya. Stop making that face, bro. Nasa bakasyon ngayon ng ilan sa mga resident doctors sa nurses mo at nagsasaya after working so hard. Pero kung makikita nila na ganyan kaasim ang mukha mo ngayon, naku, matatakot na naman sila sa'yo. Huminga ng malalim si Rowan. Hindi niya mapigilan na hindi dumilim ang mukha. Ni hindi niya nga namamalaya na mukha na naman pala siyang galit. Naiinis lang talaga siya sa sarili niya mula pa kagabi. Mr. Atkinson, we're glad to see you here. Hindi namin alam na nandito ka rin pala.
May tumawag sa kanya na isang matanda na hindi matandaan ni Rowan kung anong pangalan, pero namumukhaan niya naman. Oh yes, masaya rin ako na makita kayo ngayon dito. Wika ni Rowan at kumiti. Anong ginagawa mo rito, Doc? Oh, some of our doctors and nurses are enjoying some downtime here. Sagot niya. Really? Wow! You're truly taking good care of your medical staff. Of course. I can't afford to lose my best and most hard-working doctors, Rowan said. Mula nga sa pool na medyo malapit kung nasaan sila, ay dinig na dinig ni Rowan ang ingay ng mga bata. Kaya napatingin doon si Rowan. Isang batang lalaki na may kulay brown at kulot na buhok ang umagaw sa atensyon ni Rowan. Para bang inaasar o binibiro ito ng mga kaibigan ngayon pero hindi rin naman yun nakakabahala dahil sa isip niya ay baka isa lang sa mga nakahiga sa lounge ang ina ng batang lalaki. Where is your father ba? He said wala ka namang daddy eh. Tanong ng isa pang bata sa batang lalaki na kulot ang buhok. Nangaasar ang tono ng boses ng bata kaya ang ilan pa sa mga bata na kasama rin ito ay natatawa. Gusto man ni Rowan na i-focus ang kanyang atensyon sa kausap niya na panay pa rin ang daldal ay naagaw talagang atensyon niya ng batang yon. That's not true. My father's just busy. Sabi naman ng batang lalaki. We, iniwan ka na kaya ng father mo, sabi ng mommy ko. Kasi you're a bad kid daw. And your mom was a hoe, kaya siya iniwan ng father mo. Hindi yan totoo. Sige nga kung talagang may daddy ka, prove it to us. Ipakita mo siya sa amin. Nagbaba ng tingin ng batang lalaki. My dad is in the States. Then do something that could prove to us that your father is real. Ano naman kailangan kong gawin? Tumalon ka sa pool na yan. At tuluyan ang nawala ang atensyon ni Rowan sa kausap niya dahil ginawa nga ng batang lalaki na may kulot na buhok ang sinabi ng mga kalaro nito. At wala man lang ginawa ang ilan sa mga nanay na malapit lang din doon at nanood para pigilan ng batang lalaki at sawayin ng batang nang bubuli dito. At nang tumagal pa ng ilang segundo bago umahon ng batang tumalon sa pool, ay iniwanan ni Rowan ang kanyang mga kausap. Wala siyang pakialam kung mga importanteng tao ang kausap niya. Iniwan niya mga ito para maligtas niya ang bata. Doc Rowan, anong gagawin mo? Hindi niya pinakinggan ang sigaw ng kung sino man. Tumalon na rin si Rowan sa pool para masakip niya ang batang lalaki. At mas malalim ang pool kaysa inaasahan niya kaya higit na mas mahirap iyon para sa bata na makalangoy at ahon. Nang makita ni Rowan ang batang lalaki na nalulunod, ay agad niya itong kinarga at inahon. Noon niya lang narinig ang mga nagpapanik na sigaw ng ilang mga bata at tao sa gilid ng pool. Dali! Tumawag kayo ng doktor! Dalian niyo! May nalunod! Naku, nalunod ang bata! Kailangan niya ng doktor! I'm a doctor, sabi ni Rowan sa mga ito. Fuck! At mariin siyang napamura nang ilapit niya ang tenga niya sa dibdib ng kawawang bata at sobrang hirap na itong huminga dahil sa dami siguro ng tubig sa lungs na to. Dali-dali siyang nag-perform ng CPR hanggang sa naubunan ng bata ang lahat ng tubig sa lungs nito at minulat ang mata. Ayos ka lang ba? Tanong niya dito. Mapupungay pa ang mga mata ng batang lalaki habang nakatingin sa kanya. Wala pa itong lakas para sumagot at putlang-putlang itsura nito. Tinulungan niya itong makabangon at saka lamang lumapit ang ina nito noong masigurado na maayos ng lagay ng bata. Siguro dala ng sobrang takot ay hindi agad nagawa ng babae na lapitan ng bata kanina. Maraming salamat po sa pagliligtas sa anak ko, Doc. Kung wala po kayo ay baka kung ano na pong masamang nangyari sa kanya. Umiiyak pa rin na sabi sa kanya ng ginang habang yakap-yakap ang bata. You're welcome. Next time, pakibantayan ng maayos ang anak ninyo para hindi na ulit maulit ang nangyari. Hindi siya marunong lumangoy at napapalibutan tayo ng tubig dito. Stay vigilant and keep a watchful eye on him at all times. Dahil sa isang iglap, ay maaari siyang malunod. Paulit-ulit na nagpapasalamat sa kanya ang ginang. Nayaya pala ng batang lalaki. Ang batang lalaki naman ay wala pa ring kibo at nakayakap lang sa yaya nito.
The child appeared visibly traumatized, kaya naman sinabihan ni Rowan si Lexus na samahan ng magyaya papunta sa mga pediatric doctors nila para matingnan ang lagay ng bata. Sinadya niya na magpaiwan sa pool area para makausap niya ang ina ng bata na nambuli sa kawawang batang lalaki kanina. Next time, pagsabihan niyo naman po ang mga anak ninyo with their actions. They're bullying a poor child, pero hinahayaan niyo lang sila na gawin yon. Be a responsible parent. Matatanda na kayo para hayaan ang bagay na yon. Dapat alam niyo na kung ano ang tama at mali. Hindi yung hinahayaan niyo lang sila na makapanakit ng ibang tao. Pagalit niyang sinabi sa mga ito. Hindi na siya makapagtimpe. Nang dahil sa kapabayaan ng mga ito, ay muntik nang malunod ang batang lalaki. Hindi namin alam na yun na palang ginagawa ng mga anak. Huwag niyong sabihin sa akin ng walang kwenta na palusot na yan. Pagalit pa rin na putol ni Rowan. I was there. I saw everything. Nakita ko na imbes na sawayin niyo ang mga anak ninyo sa ginagawa nila sa kawawang bata, ay pinanood niyo lang sila. You allow your children to bully a poor child. I can't believe that at your age, you still tolerate such behavior. Ang tatandaan niyo na. You should have known better. Bakit ba nambibitang kayo, Doc? Galit din na tanong ng isang babae. Oo nga, hero ka ngayon dahil nailigtas niyo ang bata mula sa pagkakalunod. Pero wala pa rin kayong karapatan na pagbintangan kami ngayon sa gawain na hindi naman namin ginawa. I have proof. Nakikita niyo naman siguro na kahit sa ang sulok ng resort na to ay may CCTV cameras. So don't try me now, woman. Kahit hindi ko kaano-ano ang bata na hinayaan niyo lang nabulihin ang anak ninyo, I won't let it slide if they try to hurt and bully him again. Mariin yung banta. Kaya naman ay napaatras sa mga ito dahil sa takot. Iniwanan ni Rowan ang mga ito at nang sandaling talikuran niya ang mga ito ay narinig niya pa ang bulungan nila na para bang sila pa itong may ganang magalit sa kanya. At hindi man lang sila mababakasan ng pagsisisi sa kanilang mga ginawa. Rowan can't believe na may mga ganong tao pa rin pala talaga sa panahon ngayon. They are so close-minded, lame, and stupid for allowing and supporting their children to bully a poor young boy. Samantala, nang sandaling malaman ni Celine ang nangyari sa kanyang anak, ay agad niyang iniwan ang lahat ng mga trabaho na kailangan niyang tapusin para puntahan ang nag-iisang anak sa resort kung saan ang field trip nito. Nang matanggap niya ang tawag mula sa yaya ni Uno na muntik daw malunod ang anak niya at kung hindi dahil sa tulong ng doktor ay baka kung anong masamang nangyari sa anak niya. Para bang sandaling umalis ang kaluluwa niya sa kanyang katawan. Magkahalong galit at pag-aalala ang nararamdaman ni Celine habang nasa daan siya patungo sa resort. Nasaan ang anak ko? Nag-aalala na tanong ni Celine sa yaya ng anak niya. Kausap niyo po ang doktor na nagligtas sa kanya. Dalhin mo ako sa kanya. Putol niya sa sasabihin nito. Gusto ni Celine na pagalitan ng yaya ng anak niya dahil sobra itong naging pabaya at hinayaan na mangyari yon kay Uno gayong ang kabilin-bilinan niya bago sila payagan na sumama sa field trip na ito na bantayan nito at alagaan ng maayos ang anak niya. Ngunit hindi naman ito ginawa. Gusto niyang pagsisisigawan si Mabel pero mas gusto muna ni Celine na makita ang anak niya at masigurado na maayos na nga ito. Uno! Tawag ni Celine sa anak na noon na may kausap na isang lalaki. Hindi niya agad nakita ang mukha ng lalaki na kausap ang kanyang anak dahil sa nakatalikod ito sa kanya. Habang si Uno naman ang sandaling marinig ang boses niya, ay agad na tumingin sa gawin niya at napuno ng saya ang mukha. Mami! Maging ang lalaki na kausap ng anak niya ay lumingon sa kanya at halos na estatwa si Celine sa kanyang kinatatayuan nang makita ang mukha nito. Napatayo naman ang lalaki at gulat na gulat din ang itsura na nakatingin sa kanya. Rowan, sabit ni Celine sa pangalan ng lalaki. Hindi niya inaasahan na makikita niya ito ngayon at talagang mapaglaro ang tadhana dahil tila ito pa talaga ang doktor na nagligtas sa buhay ng anak niya. Mommy, siya po si Doc Rowan. Siya pong tumulong sa akin. Bulol na pakilala ni Uno kay Rowan nang makalapit si Celine sa dalawa. Iniwas ni Celine ang tingin at tinuon yon sa kanyang anak. Ayos ka lang ba, anak?
He's your son? Hindi makapaniwala na sabi ni Rowan kaya bumalik ang tingin niya rito. Puno ng pagtataka at gulong-gulong mukha nito na para bang puno ng katanungan ang isip nito. Yes, he's my son. Sagot naman ni Celine na kahit na halos mawala na ng lakas ang lahat ng buto niya sa katawan ay nagawa niya pa rin na tuwirin ang boses niya. Nagpabalik-balik ang tingin sa kanila ni Rowan. Gulong-gulo at takang-taka pa rin ito at ganoon din si Uno na nakatingala sa kanila. Kilala niyo po ba si Dr. Rowan, Mommy? Inosente na tanaw ni Uno sa kanya. Sinabihan ni Celine ang yaya ng anak na samahan muna si Uno dahil kailangan nila na mag-usap ni Rowan. Buti na lang at hindi na naging matanong pa si Uno at sumama na sa yaya. Nang maiwan silang dalawa ni Rowan, ay mas lalong bumilis ang tibok ng puso ni Celine sa sobrang kaba, lalo na makita niya itong sinusundan ng tingin si Uno. Ibinalik ni Rowan ang tingin sa kanya. Ano mo ba talaga ang batang yon? Oo, anak ko siya. Sagot niya habang diretsong nakatingin sa mga mata nito. Maraming salamat sa pagliligtas sa buhay ng anak ko. Nang dahil sa nalaman ay nagkaroon bigla ng kutob si Rowan. Kung titingnan nga ng mabuti ay makikita ang similarities nila ng batang niligtas niya. Anak ko ba siya? Natigilan naman si Celine sa biglang naging tanong sa kanya ni Rowan. Seryoso ang mga mata nito habang nakatingin ng diretso sa kanya. Naghihintay ito ng kasagutan na hindi niya alam kung masasagot niya ba. What? Iyon ang tanging kataga na lumabas sa bibig niya. I'm asking you. Anak ko ba siya? Hindi. Tanggi niya. Hindi mo siya anak. Ano bang sinasabi mo? Are you sure? Why do I feel like anak ko ang batang yon? Mariin na lumunok ng laway si Celine. Nakakaramdam siya ng takot dahil baka ay mabunyag ang sekreto na matagal niya nang tinatago. Pero ginawa ni Celine ang lahat para hindi mahalata ang totoo niyang nararamdaman. At hindi isipin ni Rowan na nagsisinungaling siya. Napakatagal ng panahon mula na maghiwalay tayo, Rowan. Napaka-imposible naman siguro na maging anak mo ang anak ko. Anak ko si Uno. Sa ibang lalaki. Marami akong ibang mga naging kasintahan. Hindi ka nag-iisa. You better be telling the truth right now, Celine. Your past actions have caused me pain. And I can't handle another betrayal, especially involving our child. Malamig na sabi sa kanya ni Rowan. Nang iwan na siyang mag-isa ni Rowan ay napasabunot si Celine sa sarili niyang buhok dahil sa sobrang frustration. Lahat ay ginawa niya para itago si Uno mula sa ama nito. Pero sadyang kahit anong gawin niya, ay ang tadhana na mismo ang gumagawa ng paraan para magtagpo ang mag-ama. At ngayon, ano pang gagawin niya na naghihinala na si Rowan na nagkaroon sila ng anak? Paano niya maitatago si Uno mula sa ama nito? Hindi naman mapakali si Rowan mula nang malaman niya ang ina ng batang naligtas niya ay walang iba kundi ang dati niyang kasintahan na si Celine Valdez. At higit pa siyang nakaramdam ng kutob nang bigla-bigla na lamang umalis ang mag-ina sa resort na para bang tinataguan talaga siya. Hindi mapakali si Rowan. Halos hindi na rin siya makatulog sa gabi sa kakaisip. Gusto niya nang malaman at makilala kung sino talaga ang ama ng anak ni Celine at higit sa lahat, gusto niya rin na makita ang bata dahil magmula nang masilayan niya ito, ay nakaramdam na rin siya ng pangungulila. Kaya ngayon, kahit na marami pa dapat siya mga trabaho na kailangan niyang tapusin sa hospital niya, ay nandito siya sa paaralan kung saan nag-aaral si Uno Valdez, ang anak ni Celine Valdez. Nandito siya para makita ang bata. Alam din kasi ni Rowan sa sarili na kahit gustuhin niya man na makapag-focus sa trabaho, ay hindi rin naman siya makakapag-focus dahil sa hindi siya mapakali kakaisip. Hello sir, nandito na ba kayo para sunduin ang anak ninyo? May isang babae na nagtanong sa kanya. Sa tingin ni Rowan ay isa itong guro dito. Yes. Kilala niyo ba si Uno Valdez? He's a student here.
Though hindi ko alam kung anong grade niya at kung saan siyang room. Sagot niya. Uno Valdez? Sandaling nag-isip ang guro. Yes, I know him. He's a grade 2 student. Student siya ng kaibigan ko at minsan ko na rin siyang na-handle. Pero ang alam ko ay kanina pa sila nag-uwian. Pero baka wala pa naman ang sundo niya. Tingnan niyo na lang kung nasa playground pa siya at naglalaro. Sinamahan siya ng guro papunta sa playground at nakasunod lang siya dito. Nang marating nilang playground ay tinuro sa kanya ng guro kung nasaan ang batang si Uno. Mag-isa ito nakaupo sa bench. Sobrang cute talaga ng batang yon na kahit wala namang ginagawa ay ang cute-cute pa rin. Nagpasalamat si Rowan sa guro na sumama sa kanya at nilapitan niya ang batang si Uno. Ang ngiti sa labi ni Rowan ay naglaho ng sandaling makita niyang punasan ni Uno ang luha sa mga mata. Umiiyak ito. Kaya kaagad na nagmadali si Rowan sa lakad. Uno! Tawag niya sa batang umiiyak na agad na lumingon sa kanya. Tinakbo niya na ang pagitan nilang dalawa ng puno ng pag-aalala ang mukha niya. What's wrong? Bakit ka umiiyak? Inaaway po kasi ako ng mga kaklase ko. Lumuhod si Rowan sa harapan ng bata at saka inabot niya ang mukha nito para punasan ng mainit itong luha na tuloy-tuloy pa rin sa pag-agos. Bakit kanila inaaway? May kasalanan ka ba na nagawa sa kanila? Wala po. Inaaway lang po nila ako kasi wala daw po akong daddy. Iyak pa rin ito ng iyak. Wala naman po akong nagawa na mali sa kanila. Pero niyawa pa nila ako. Bulol-bulol na ito sa pagsasalita at halos hindi na maintindihan. Dagdagan pa ng pagikbi nito. Pinunasan ulit ni Rowan ang luha sa mga mata nito bago niya ito niyakap ng mahigpit. Shh, it's okay, don't cry. They just lack of care. Kaya nila ginawa yun sa'yo, okay? Patuloy na sa pang-aalo si Rowan sa kawawang si Uno. At nung hindi pa rin ito tumigil sa pag-iyak, ay binuhat nila lamang ito para tumahan. Nasa kanila na ngayon ang mata ng ilan sa mga parents na nasa playground niya para i-pick up ang anak nila, pero walang pakialam si Rowan sa kanila. Sa totoo niyan ay gusto niya na makausap ang mga bata na nang-aaway kay Uno. Pero alam din ni Rowan na hindi niya pwedeng iwan si Uno at hindi niya rin ito pwede na iharap sa kanila dahil baka lalo lang itong matakot. Nakayakap sa leeg niya si Uno hanggang sa tumigil na ito sa pag-iyak at kumalma na. Ito na rin mismo nagpuna sa sariling mga luha at nung gusto na nitong bumaba ay ibinaba na ito ni Rowan. Muli naman na napaupo si Uno sa bench kung saan ito nakaupo kanina at sa cute na tinig ay nagpasalamat ito sa kanya. Nasaan ang yaya mo? Bakit mag-isa ka lang ngayon? Wala na po sa work si yaya. Tinanggal na po siya ni mommy kasi po nagalit si mommy sa kanya. Ganun ba? Ang mommy mo, nasa na siya? Nasa work pa po. Kung ganun, sino magsusundo sa'yo kung busy pa ang mommy mo? Sabi niya po siyang magsusundo sa akin. Pero po mas maaga pa pong uwian namin ngayon kaysa dati kaya wala pa po siya. Pero po ang sabi sa akin ni teacher ay tinawagan niya na po si mommy para daw po sunduin ako. Paliwanag pa ni Uno. Ang plano lang talaga ni Rowan ay makita lang si Uno kahit sandali. Wala siyang plano na magtagal dahil nga sa may mga trabaho pa siya sa hospital. Ngunit ngayong alam niya na mag-isa lang si Uno at inaaway pa ito ng mga kaklase ay hindi niya ito pwedeng iwanan ng mag-isa. Kaya naisip niya na sabay na lamang nilang hintayin ang pagdating ni Celine para sunduin ang anak. Sa ganoong paraan ay makakasiguro siya na walang makakapanakit sa bata. Doc, bakit pala kayo nandito? May anak din po ba kayo na nag-aaral dito? Ano pong pangalan niya kung meron? Tanong sa kanya ni Uno. Ang itim nitong mga mata ay puno ng kuryosidad na nakatingin sa kanya. No, wala pa akong anak, sagot naman ni Rowan. Kung ganun po, bakit po kayo nandito kung wala po kayong anak? Gusto lang kitang makita. Po? Bakit po? I want to make sure na maayos ka na talaga at wala nang may nangaaway sa'yo. Mabuti na lang pala at pumunta ako ngayon dahil inaaway ka na naman pala nila.
Inabot ni Rowan ang ulo nito at marahan niya na hinaplos. Huwag ka nang umiyak ha. Huwag mo masyadong isipin ang mga sinabi sa iyo ng ibang mga bata. Ngumiti naman sa kanya si Uno. Opo, hindi na po ako iiyak. Thank you po pala sa sadyang pagpunta po ninyo dito para sa akin para ma-make sure na maayos na po ako. Na-appreciate ko po ang effort ninyo. You're welcome. Nakangiti na Aniya sabay haplos sa ulo nito. At kahit bulol pa ito magsalita, ay sobrang malalim ang mga lumabas sa bibig nito. Napakatalino na bata si Uno kaya hindi alam ni Rowan kung bakit binubuli pa rin ito at ang iba pa sa mga magulang ng mga bully ay hinahayaan lang nasaktan at awayin ng kawawang bata. Gusto mo bang maglaro muna while you're waiting for your mom? Tanong niya kay Uno paglipas ng ilang sandali. Kitang-kita niya kasi sa mga mata ni Uno ang kagustuhan nito na makipaglaro sa ibang mga bata na ngayon ay masaya naglalaro sa gitna ng field. Puno ng pagkainggit at sapik sa mga mata nito. Binaling sa kanya ni Uno ang tingin at malungkot itong umiling. Baka po'y awayan po ulit ako ng ibang mga bata. Hindi ka na ulit nila maaaway. I'm here to protect you. Dahil sa sinabi niya ay kumislap ang mga mata nito. Talaga po? Oo naman. Gusto mo bang maglaro? Opo. Kaya sinamahan ni Rowan si Uno patungo sa gitna para sana makipaglaro sa ibang mga bata. Pero mas pinili ni Uno na maglaro mag-isa sa slide. Naiintindihan naman ni Rowan na baka nahihiya pa si Uno at hindi pa makapag-adjust sa ibang mga bata, kaya hindi niya ito pinilit na makipaglaro sa ibang mga bata at sinamahan niya lang ito na maglaro sa slide. Nakaabang siya sa baba para hindi masaktan si Uno sa pagdaos-dos at sobrang masaya naman ito. Maya-maya pa ay may lumapit na 3 batang lalaki kay Uno. Agad na nabalot ng takot ang mukha ni Uno kaya agad na naisip ni Rowan na baka ang mga batang ito ang laging umaaway kay Uno. Nakita naman ni Rowan ang magulang ng mga batang ito na nakatingin sa kanila. Ganun pa man kahit alam na nila na maaaring sakta ng kanilang mga anak ang kawawa at walang kalaban-laban na bata, ay hinayaan pa rin nila ang mga ito. Hey Uno, who's that guy? Matapang na tanong ng pinakamatangkad sa 3 bata. I'm his father. Nararamdaman ni Rowan ang pagtingala sa kanya ni Uno dahil sa sinabi niya. Habang ang mga ina naman ng 3 bata ay nagkatinginan at lumapit sa kanila, nang sandaling marinig nila ang sinabi ni Rowan na siyang ama ni Uno. Nginitian ni Chana ang mga bata. Nice to meet you. Kaibigan ba kayo ng anak ko? Nagkatinginan ng 3 mga bata at ang ina naman nila ay pumunta sa kanilang mga likuran. Sabay-sabay na tumango ang 3 bata at ang pinakamatangkad ay nagsalita. Opo, kaibigan niyo po kami. Oh really? That's good. Sabi ni Rowan bago siya tumingin sa ina ng mga ito na ngumiti at yumuko sa kanya. Humawak si Uno sa damit niya at sumiksik ito sa may paa niya kaya sandaling tiningnan nito ni Rowan. Nang makita niya ang takot sa mga mata nito ay binuhat niya ito at si Uno ay agad na yumakap sa leeg niya at sumiksik doon. Sa kilos pa lamang ni Uno ay alam na agad ni Rowan na may hindi magandang ginawa itong 3 babae sa kawawang bata. Bagaman nakakaramdam ng sobrang galit si Rowan at para bang kumukulo ng dugo niya, ay kinalmahan niya pa rin dahil wala pa naman siyang pruweba na sinasaktan nga sila ni Uno. Kayo po palang ama niya, sir? Ano po ang pangalan mo at bakit ngayon lang po namin kayo nakita? Tanong ng isa sa 3 ginang. May peke pangiti sa mga labi nito kaya nakikita ni Rowan ang naninilaw nitong ngipin. Naaalala ni Rowan ang narinig niyang sinabi ni Uno sa mga nangaaway din nito noon habang nasa resort. Kaya naisip niya na yon na rin ang sabihin sa mga dito ngayon. I'm Rowan Atkinson. Nasa States kasi ang trabaho ko kaya bihira lang ako dito sa Pilipinas. But now I'm here for good. Sabay pilit din siya nang umiti sa mga ito. Ano po bang trabaho niya sa States, sir? I'm a doctor. Doctor? Nagsalita ang isa pang ginang. Kung hindi ako nagkakamali ay kayong may-ari ng Atkinson Medical Hospital, tama po ba ako? Sa anak kong si Uno ang hospital na yon. But since he's still not at the right age to handle the business, ako munang namamahala.
Ayaw man ni Rowan na magsinungaling, ay gusto niya rin ipamukha sa mga ito na hindi nila dapat mas na minamaliit ang isang bata dahil lang sa mas matanda sila. Kaya naman ang dahil sa mga sinabi niya ay nalaglag ang mga ito at nakita niya kung paano namuo ang takot sa mga mata nila. Kung ganon, ang bata na yan ang tagapagmana ng pinakamalaking hospital sa bansa. Actually, he's the owner. Pinangalan ko sa kanya ang aming hospital. Of course, it was a lie. But since sa bibig niya na mismo nanggaling yon, ay naniwala ang mga ito sa kanya. At walang pakialam si Rowan kung ano man ang maging resulta sa pagsisinungaling niya na ito. Ang mahalaga ay matakot na ang mga ito na saktan si Uno. At dapat na matakot ito sa kanila na wala silang ibang maling ginagawa. At kung sakali man na maging conflict nga itong ginagawa niya ngayon, siguro ay pakakasalan niya na lang ang ina ni Uno para si Uno na nga talaga maging tagapagmana niya. Total, simula pa lang naman, ayun na talaga ang plano ni Rowan. Naudot lang yon dahil sa nakipaghiwalay sa kanya si Celine nang walang sapat na dahilan. Masaya po ako na mabait ang mga anak niya sa anak ko, sabi pa ni Rowan. I am often worried na baka hindi nakakapag-adjust ng maayos ang anak ko sa bago niyang school. Mabuti na lang at marami rin pala siyang mga kaibigan na mababait sa kanya. Nagkatinginan ng tatlong ginang na para bang kapwa na babasa kung ano nasa isip ng bawat isa. Yes, of course. Gustong-gusto ng mga anak ko na kalaro nilang anak ninyo, sir. I'm glad to know that. Ngumiti pa siya sa mga ito. At nang ilayo na ni Uno ang mukha sa leeg niya ay tiningnan niya ito. Are you okay, baby? Nasinagot naman ni Uno sa mabagal na tango. Do you wanna play with your friends or mag-rest na lang tayo? Binaba ni Rowan si Uno dahil iyon ang gusto nito. Hinarap ni Uno ang tatlong mga bata na ngayon ay may takot na rin ang mga mata. If you wanna play, you can play. Nandito lang si Daddy para bantayan ka, okay? Sabi ni Rowan kay Uno na tumingala na sa kanya ngunit walang sinabi. Nagsalita rin ang isa sa tatlong ginang. Sige na, makipaglaro na kayo sa kaibigan ninyo. Ngunit nang makita nga ni Rowan ang takot sa mga mata ni Uno, ay binuhat niya na ulit ito. I'm sorry. I think my son is already tired. Hihintayin na lang namin ang pagdating ng mommy niya. At aaminin ni Rowan na nagagalit siya ngayon dahil binigyan nga nila ng trauma ang kawawang bata. Ngunit sa ngayon ay wala pa siyang magagawa dahil bukod sa wala siyang sapat na pruweba, ay wala rin siyang karapatan na makialam sa buhay ng isang bata na hindi niya naman kaano-ano. Sa bench kung saan niya nakita nakaupo si Uno, ay doon nila hinintay ang ina nito. Uno was hugging his biceps while watching the other kids play. Sinusuklay niya naman ang buhok nito to make him feel better kahit paano. Hindi nga nagtagal ay nakita niya nang paparating na si Celine. Halatang nagmamadali ito at nagpapalingalinga para hanapin kung nasaan ang anak. At nang makita sila nito ay bumalot ang pagkabigla sa magandang mukha nito, lalo na noong nagkatagpo ang mga mata nilang dalawa. Nakasuot ng kulay green na corporate attire si Celine. Kung maganda ito noon, ay higit na mas maganda ito ngayon. She looked glowing. Iyon lang masasabi ni Rowan. Mommy! Masaya na sabi ni Uno nang nasa harapan na nilang ina nito. Malamig ang tingin ang ginawad sa kanya ni Celine. Halata sa itsura nito na hindi ito masaya na makita siya. Samantalang hindi naman mapigil ni Rowan ang ngisi sa labi niya. Wala talaga siyang ideya kung anong mali na nagawa niya para ganito na lamang magalit sa kanya si Celine. Alam ni Rowan sa sarili niya na wala siyang maling nagawa. Miss Valdez! Masayang bati ng isang babae. Ina ito ng mga batang lumapit kay Uno kanina. Lumapit nga ang tatlo sa kanila at iniwan ng mga ito ang mga anak na naglalaro pa rin sa may swing. At si Rowan naman ay nakaramdam ng ines dahil bukod sa wala siyang time na makausap si Celine, kaumakto pang mga babae para bang mga santa na ubod ng bait. Yes, malamig na sumagot si Celine na makalapit na sa kanila ang tatlong babae. Masaya kami makita ka, Miss Valdez. Masaya na wika ng babae. Do I know you? Tila natigilan ng babae sa naging tanong ni Celine. I'm the mother of your son's friend. Oh, I'm sorry I didn't know. Masaya rin ako na makilala kayo.
Now if you don't mind, kailangan na namin umalis. Walang ano-ano'y hinawakan ni Celine ang kamay ng anak at nagsimula na silang maglakad palayo. Sandaling tiningnan naman ni Rowan ang tatlong babae na napatunganga na lamang. Noong nasa parking lot na sila ay pinapasok agad ni Celine si Uno sa loob ng sasakyan nito. Ni hindi na nagkaroon ng chance si Uno para makapagpaalam sa kanya ng maayos dahil sa pagmamadali ng ina nito na itago sa kanyang bata. Hinawakan din ni Celine ang kamay niya at hinila siya palayo sa sasakyan nito para hindi marinig ni Uno ang pag-uusap nilang dalawa. Hinayaan na lang ni Rowan na hilahin siya ni Celine papunta kung saan dahil gusto niya rin itong makausap. Anong ginagawa mo rito, Rowan? Malamig na tanong nito sa kanya sabay marahas itong binitawan ng pulso niya. Pumunta ako dito para kay Uno. Bakit? Anong kailangan mo sa anak ko? Bakit sinadya mo siyang puntahan dito, ha? Sa itsura ngayon at sa tono ng boses nito, ay lalo lamang nagtaka si Rowan na baka may tinatago nga ito sa kanya patungkol kay Uno. May takot at pangamba sa mga mata nito na pilit nitong tinatago ngunit hindi nito magawa na itago sa kanya. Gusto ko lang masigurado na maayos na talaga ang lagay niya. What happened to him weeks ago was really traumatizing. Dahilan niya. Kanina nung dumating ako ay umiiyak siya. Ha? Bakit? Dahil inaaway daw siya ng mga kaklase niya dahil wala raw siyang ama. Natigilan si Celine sa sinabi niya. Ano? You didn't know? Hindi sumagot si Celine. Ngunit sa itsura nito ay sinasabi na wala nga talaga itong alam sa kung anong pangyayari sa buhay ng anak nito. Hindi mo rin ba alam ang dahilan kung bakit siya nalunod? Ay dahil din sa mga kaklase niya? Inutusan nila si Uno na tumalon sa pool just to prove them na meron siyang daddy. Walang alam si Celine na ganun palang nangyayari sa anak niya. Wala rin kasing sinasabi sa kanya si Uno at ang dating yaya nito. Sa sobrang busy niya sa trabaho ay hindi niya na alam kung anong pangyayari sa buhay ng nag-iisa niyang anak. Habang si Rowan na ilang araw pa lamang na nakilala ni Uno ay alam na agad ang mga pangyayari kay Uno. And Celine felt guilty. Pakiramdam niya ay hindi siya naging mabuting ina dahil wala man lang siyang alam sa mga nangyari sa buhay ng anak niya. So I want to be a father figure to him. Wika pa ni Rowan. Wala akong pakialam kung hindi man natin siya anak. Nakahanda ako na tumayong ama para sa kanya. No, hindi naman kailangan ng tulong mo. I can figure this out. Sabi ni Celine. Hindi niya hahayaan na mapalapit si Uno kay Rowan sa sarili nitong ama. Natatakot siya sa mga maaaring mangyari. She felt short in being a good mother to Uno. And she sensed that Uno might choose to be with Rowan, a person who is willing to be a good father to Uno, kahit pa hindi niya pa alam ang totoo na anak nga talaga nito si Uno. Bakit ba inilalayo mo sa akin ng bata, Celine? I am willing to help him. I can make him happy. What are you scared of? Wala akong kinakatakutan, Rowan. Ayoko lang na mapalapit sa'yo ang anak ko. Why? Hindi nakasagot si Celine. Isang tanong na hindi niya alam kung ano ba dapat niya isagot. Napaatras si Celine nung humakbang palapit sa kanya si Rowan. Ang mga mata nito na katulad ng sa mata ni Uno ay seryoso na nakatitig sa kanya. What are you doing, Rowan? Bakit ba lumalapit ka sa akin? Hindi natapos ni Celine ang sasabihin nang sa pag-atras niya ulit ay bumamangga na ang likuran niya sa isang sasakyan. Sandali niya pa itong nilingon para tingnan kung posible pa siya makatakas, ngunit huli na dahil na corner na siya ni Rowan. Bakit ayaw mo mapalapit sa akin ng bata, Celine? Tanong ni Rowan at saka sandaling bumaba ang tingin nito sa labi niya. May magsiselos ba kung mangyari yan? Ano bang sinasabi mo? Lumayo ka nga sa akin. Ngunit sa halip na sundin ang sinabi niya ay mas lalo lang na lumapit sa kanya si Rowan. Kaya halos hindi na makahinga si Celine. Malakas ang kabog ng dibdib niya at ang mga mata niya ay nanlalaki. Habang diretso rin na nakatingin sa mga mata ni Rowan na may mga emosyon na hindi niya maipaliwanag. Allow me to get close to your son. Isipin mo na lang na dahil sa mag-ex tayo, ay magkaibigan na rin tayo.
kaya I can get close to your son. Wala akong kahit anong masamang gagawin kay Uno. Gusto ko lang na mapalapit sa kanya because I can feel a connection between us. Hindi na talaga alam ni Celine kung ano pang gagawin niya. 7 taon na tinago niya si Uno mula sa ama nito at sa isang iglap lang ay magkakalapit na ang dalawa. Mabilis na nakuha ni Rowan ang loob ng anak niya na ngayon ay halos ayaw nang humiwalay ni Uno kay Rowan. Kahit anong gawin niya ay talagang hindi niya na sila mapaglayo. Wala na magawa si Celine dahil nahanap na sila ni Rowan. Bumalik na ito sa buhay nila. Bakit hindi mo walang sinabi sa amin na ang ama pala ng anak mo ay si Rowan, ang sikat na doktor? Nagulat pa si Celine dahil sa sinabi ng isang babae sa kanya. Hinatid niya ngayon si Uno sa room na to at ang ilan sa mga magulang ng kaklase ni Uno ay feeling malapit na agad sa kanya. Ha? Nagtataka namang sambit niya. Hindi ba dito siya galing kahapon? Sinamahan niya ang anak niyo na maglaro sa playground. Iyon ang unang beses na nakita namin ang ama ng anak mo. At iyon din ang unang beses na nakipaglaro si Uno sa ibang mga bata. Lahat nga kami nabigla nang makita si Rowan Atkinson. Oo nga, ang akala namin ay simpleng bata lang si Uno. Pero siya palang tagapagmana ng pinakamalaking ospital sa bansa. Anak siya ng pinakamayamang tao sa bansa. Hindi mo man lang sinabi sa amin kaagad. Kung hindi pa pumunta ng personal dito ang ama ni Uno, aba hindi namin makikilala kung sino ang totoong ama niya. Hindi makapaniwala si Celine sa sinabi nila. Hindi niya alam kung ano ang magiging reaksyon niya ngayon at hindi niya alam kung saan nila nakuha ang ideya na si Rowan ang ama ni Uno. Mommy, sinabi po kasi ni Doc Rowan sa kanila na siya po ang daddy ko. Iyon ang sabi sa kanya ni Uno nang ihatid niya ito sa upuan. Pero dahil po sa sinabi ni Doc Rowan, mabait pa po sa akin ng ibang mommy dito. Ganun ba? Ani at tumango naman si Uno. Bakit masama bang ugali sa'yo ng iba sa mga mommy dito? Hindi agad sumagot si Uno at nakita niyang pagsulyap nito sa ilang mga nanay na nasa labas ng room. Nakita rin ni Celine kung paano nabalot ng takot ang mukha ng anak. Bakit hindi mo agad sinabi sa akin, anak? Tanong ni Celine. Nanikip ang puso niya na isipin na nagagawa na ng ibang mga nanay na tratuhin ng hindi maganda ang inosente niyang anak at siya na mismong ina ni Uno ay hindi man lang alam na gano'n na palang ginagawa nila. Ayoko po kasi kayo na mag-worry sa akin, Mommy. Alam ko po kasi na busy kayo sa work. Pinigilan ni Celine ang pagtulo ng luha niya. Inabot niya ang kamay ng anak at sa durog na boses ay nagsalita. Kahit na, dapat sinabi mo pa rin kay Mommy ang totoo para mapagsabihan ko sila at hindi ka na ulit nila saktan. Sorry po, Mommy. Kumukulo ang dugo ni Celine dahil sa galit matapos niyang malaman kung ano nangyayari sa anak niya. Hindi lang pala basta-basta mga bata lang din ang nang-away sa anak niya, kundi maging ang ilan sa mga nanay din at hindi malang agad nalaman niya ni Celine. Kinausap din ni Celine ang guro ng anak niya. Tila wala naman itong alam sa ginawang pambubuli ng ilan sa mga nanay dahil daw sa hindi naman nagsusumbong si Uno. Madalas ko lang po makita na mag-isang anak ninyo. Ayaw niya rin po makipaglaro sa mga bata. Sa tuwing tinatanong namin siya, madalas niyang sagot ay dahil daw sa ayaw niyang makipaglaro sa kanila. Mas gusto niya po na mapag-isa kahit na may ibang mga batang mga lumalapit sa kanya. At ang buong akala niya ay masayang anak niya sa school. Iyon naman kasi ang sinasabi sa kanya ni Uno pag nagtatanong siya. Ayaw lang palang sabihin ng Uno ang totoo sa kanya dahil ayaw nito na mag-alala siya at maabala ang trabaho niya. Sobra na palang nalulungkot ang anak niya at wala malang siyang alam dahil sa lagi siyang abala sa trabaho niya. Ni hindi niya malang napansin ang lungkot sa mga mata ni Uno. Nagagalit si Celine sa mga nanay na siya pang nambuli sa anak niya imbes na ipagtanggol si Uno. Ngunit mas nangingibabaw din ang galit niya sa kanyang sarili dahil pakiramdam niya ay naging isa siyang masamang ina. Give them a lesson. Sinaktan nila si Uno. Walang kalaban-laban ng bata pero nagawa nilang pagmalupitan at pagsabihan ng kung ano-anong mga salita. Sabi sa kanya ni Rowan,
Alam na rin pala nito ang ginagawa ng ilan sa mga magulang sa school ni Uno at ngayon nga na sinasabi nito sa kanya kung ano ang gagawin nila sa kanilang nalaman. Matutulungan kita na kumalap ng ebidensya sa ginawa nila kay Uno. Hindi na nga ito papalampasin pa ni Celine. Hindi siya makakapayag na makakatakas ang mga nanakit sa anak niya. Kesyo isang beses lang nilang ginagawa yun na hindi man nila intensyon na masaktan si Uno ay wala siyang pakialam. Mananagot ang lahat ng mga gumawa ng hindi maganda sa anak niya. Napakabata pa ni Uno para mabuli ng mga matanda na. Mariin na sabit ni Rowan habang masama ang tingin sa mga magulang na siyang tinuro ni Uno na madalas daw na magsabi ng kung ano-ano ng mga masasakit na salita sa kanya. Hindi naman po namin ginawa yan sa anak ninyo, sir. Don't lie to me right now, old woman. May mga pruweba kami na magpapatunay sa ginawa ninyo sa anak ko. Sagot ni Rowan. Kaya huwag niyong iisipin na makakatakas pa kayo sa kasalanan niyo sa anak ko. Dahil sa kanilang kagagawan at pruweba na ipinakita nila sa principal at harap ng mga pulis na sinama ni Rowan, ay napatunayan nga na may maling nagawa mga ito. Nagbigay din ng testimonya si Uno, kaya ang naging pa siya ng school ay expel ang mga bata na nambuli kay Uno. Maging ang anak ng mga magulang na may kung ano-anong mga masasakit na salita ang sinabi kay Uno. At hindi pa rin nakontento si Celine sa naging pa siya ng school kaya nagsampa pa siya ng kaso sa mga magulang dahil sa ibinigay nilang trauma kay Uno. Patawarin niyo kami, ma'am. Parang awa niyo na po, huwag niyo itong gawin sa amin. Kailangan po kami ng mga anak namin. At ngayon nga, matapos ang naging usapan, ay paulit-ulit na humingi ng tawad sa kanila ang mga inireklamo. At walang balak si Celine ay urong ang isinampa nilang kaso sa kanila. Nararapat lang sa kanila yon dahil sa ginawa nila kay Uno. I can't forgive you. Matapos ang lahat ng trauma na ibinigay niya sa anak ko, I don't think mapapatawad ko pa kayo. Bago sana kayo nagbitaw ng mga masasakit na salita sa anak ko, dapat inisip niyo rin kung anong nararamdaman ng anak ko. Dapat inisip niyo rin kung anong maaaring mangyari. Matigas na sabi ni Celine sa kanila. Buhat-buhat ngayon ni Rowan si Uno at nakayakap ito sa leeg ng ama. Halata pa rin kay Uno ang takot sa kanila. Bigyan niyo lang po kami ng isa pang pagkakataon at pinapangako po namin na hindi po namin uulitin ang ginawa namin. No? Chances are only given to those who truly deserve it. At hindi niyo deserve yan. Kaya sabay-sabay niyong harapin ang kaso na isinampa ko sa inyo. At wala akong pakialam kung kailangan man kayo ng mga pamilya ninyo. Kahit anong gawin nilang pagmamakaawa sa kanila, ay hindi niya na sila pinatawad. Buo na ang pasya ni Celine. Itutuloy niya na ang kaso na isinampa nila sa kanila. Salamat pala sa ginawa mo kanina para kay Uno, ha? Sabi ni Celine kay Rowan. Tiningnan siya nito at nginitian. You're welcome. I told you I would do everything for Uno. At ang marinig mga katagang yon ay nagpainit ng puso ni Celine. Kahit kasi hindi pa alam ni Rowan ang totoo na anak nga talaga nito si Uno, ay handa ito na gawin ang lahat para kay Uno. Gusto niyo bang kumain muna tayo sa labas? My treat? Aya ni Rowan sa kanya. Because I know the baby boy here is already hungry. Opo, gusto ko pong kumain sa labas. Masaya naman na sabi ni Uno. At dahil nakapagpasya na si Uno ay pumayag na lang din si Celine. Ang sasakyan ni Rowan ang kanilang ginamit. Nasa backseat si Uno na masaya nakatingin sa labas ng bintana at pinagmamasta ng mga nadaraanan nila. At si Celine naman ay nasa shotgun seat. Halos hindi na siya huminga dahil sa close capacity nilang dalawa ni Rowan. Ayos ka lang ba, Celine? Tanong sa kanya ni Rowan. Marahil na napansin na nito na halos hindi na siya makahinga. Oo, ayos lang ako. Nauutal at hiya naman na sagot ni Celine. Iniisip mo pa rin bang nangyari kanina? Don't worry about it. Ang abogado ko nang bahala sa kaso na isasampa mo sa mga yon. Hindi na rin ulit nila masasaktan si Uno. Ngumiti si Celine. Salamat ulit sa ginawa mo, ha? Kahit mahabang panahon na mula na maghiwalay sila,
At kahit nasaktan niya ito ay nananatili na mabait pa rin sa kanya si Rowan. Para bang baliwala lang dito ang lahat ng mga nagawa niya noon. Sa totoo lang, mas lalo lang na nagigilty si Celine. Ngunit hindi niya pa rin naman magawa na aminin kay Rowan ang totoo. Natatakot pa siya. Pero hindi naman plano ni Celine na ilihim kay Rowan ang totoo habang buhay. Balak niya rin naman na ipagtapat dito ang totoo. Hindi pa nga lang sa ngayon dahil hindi pa siya handa. Dahil hanggang ngayon ay malinaw pa rin ang lahat sa isip niya na para bang ang lahat ng yon ay kahapon lang naganap. "Yay! Jollibee!" Pumapalakpak na sabi ni Uno habang buhat ito ni Rowan at naglalakad sila papasok sa Jollibee. Si Uno na ang pinapili nila kung saan ito gustong kumain. At syempre, ang napili nito ay kung saan madalas na gustong puntahan ng mga bata, ang Jollibee. Panay ang yay at palakpak ni Uno hanggang sa makapasok sila sa loob kaya naagaw agad nila ang atensyon ng ibang mga kumakain. Ngayon lang nakita ni Selena ganito kasaya ang anak niya kaya hindi niya rin napigilan ang pagsupil ng ngiti niya. "Gusto mo bang sumama sa akin na mag-order?" Tanong ni Rowan kay Uno nang may nahanap na silang upuan. Sumagot si Uno ng excited na pagtango kaya tiningnan siya ni Rowan na para bang humihingi ng permiso sa kanya. "Ayos ba kung iwan ka muna namin dito?" "Yes, I'll be fine. Mag-order na kayo." Naupo na si Celine sa upuan at ang mga mata niya ay nasa mag-ama na nakapila. Buhat pa rin ni Rowan si Uno. Kahit na alam ni Celine na may kabigatan ng anak niya dahil sa chubby din ito, ay para bang hindi naman yan alintana ni Rowan. At sa totoo lang ay sobrang cute pagmasdan ng mag-ama. Ang makita silang magkasama ay dahilan para mag-init ang puso niya at para bang may kung anong mainit na palad ang humaplos doon. Hindi rin napansin ni Celine na nakangiti na pala siya habang pinagmamasdan ng mag-ama. Panay ang turo ni Uno ng kung ano-ano ng mga pagkain at pagbalik nga ng dalawa sa table nila ay panay ang daldal ni Uno tungkol sa mga order nitong pagkain. "Mommy, nag-order din po ako ng palabok. Hindi ko pa po natitikman yun at sabi ni Doc Rowan, ganon din po siya. Kaya want po namin na matikman yun pareho." "In-order ko ng lahat ng gusto niya. I-take out na lang natin kung hindi natin maubos," sabi naman sa kanya ni Rowan. At nang sandaling dalhin nga sa table nila ang order ng dalawa, ay halos malaglag ang panga ni Celine dahil sa dami nun. Hindi pang 3 tao ang order nila, kundi pang 10 tao na siguro. Kaya kailangan nilang umuko pa ng isa pang table para makagkasya ang pagkain. "Bakit sobrang dami naman ito?" Gulat at nagtataka na tanong ni Celine. Napakamot si Rowan sa ulo. Hindi pa rin ako nakakatikim ng Jollibee mula nang umalis ako ng bansa 8 years ago. And I kinda miss the taste kaya gusto namin ni Uno na matikman lahat sa menu nila. Hindi naman makapaniwala si Celine sa sinabi nito. Si Uno naman ay lumipat sa tabi ni Rowan para doon maupo at agad naman itong tinulungan ni Rowan na makaupo. Habang pansin ni Celine na nasa kanila ang mata ng ibang mga customers. Marahil ay maging sila ay nagulat at nagtaka sa dami ng orders nila, gayong 3 tao lang naman silang kakain. Nahihiya na lang na nagbaba si Celine ng tingin at pasimple na tinakpan niya ang mukha niya. "Wow, ang sarap po pala ng palabok nila," mga nasabi ni Uno nang subuan ito ni Rowan ng palabok. Tinikman din naman niya ni Rowan at parehong umaproba ang dalawa sa lasa. "Here!" Inilapit ni Rowan sa harapan niya ang palabok. "Try it! It's good!" Tumango si Celine at tinikman na rin ang palabok na hindi niya nagustuhan. Pero ang mag-ama ay gustong-gusto yun na para bang yun ang pinakamasarap na pagkain sa mundo. At habang kumakain sila, ay kitang-kita ni Celine kung gaanong kasaya si Uno lalo na kapag sinusubuan ito ni Rowan para hindi malagyan ng stain ang suot nitong damit at sa tuwing pinupunasan ni Rowan ang kalat sa pisngi nito. At ang unang araw na nga na iyon ang masasabi ni Celine na pinakamasayang araw para kay Uno. Iyon na siguro ang pinakamaraming beses na nakita niyang ngumiti si Uno. Iyon din ang pinakamaraming beses na narinig niya ang tawa ng anak. Matapos din kasi nilang kumain sa Jollibee ay nag-aya pa si Uno na pumunta sila sa mall na pinagbigyan naman nila.
Sobrang masaya at likot ni Uno, kaya nang pag-uwi na sila ay pagod na ito at nakatulog na. Salamat sa oras mo kay Uno, sabi ni Celine kay Rowan. Binuhat pa nito si Uno papasok sa kwarto nito dahil sobrang himbing na talaga ng tulog ni Uno na hindi na nito namalaya na nakauwi na sila. Walang anuman, sagot naman ni Rowan habang nakatingin sa natutulog na si Uno. Kitang-kita niya pa rin ang emosyon na naglalaro sa mga mata nito kahit hindi maliwanag ang ilaw sa loob ng silid ni Uno. Masaya ako na kahit papaano ay nakalimutan yung mga ginawa sa kanya ng mga matatandang yon. Ako rin. Aniya naman. Ilang minuto pang tinagal nila sa loob ng silid ni Uno at napansin ni Celine na para bang ayaw pang umalis ni Rowan sa tabi ni Uno ngunit kailangan na. Kayo bang dalawa ni Uno nakatira dito sa bahay niyo? Tanong sa kanya ni Rowan habang pababa sila ng hagdan. Oo, pero may kasama kami dati dito, yung yaya niyang si Madel. At isa pa naming kasambahay na si Manang Rosie na umuwi muna sa kanilang probinsya dahil nagkasakit daw ang asawa. Babalik pa ba rito si Manang Rosie? Oo, next week ay babalik na siya dito para daw may makasama na kami ni Uno. Mabuti naman kung ganon. Mas mabuti na may kasama kayo dito dahil mahirap sa panahon ngayon. Nung tuluyan na silang makababa ng hagdan, ay napansin ni Celine ang pagtingin ni Rowan sa suot na relo. Gusto mo bang magkape muna bago umuwi? You must be tired from following Uno. Bagaman nahihiya ay nagtanong pa rin si Celine. Ewan niya rin ba? Pero ayaw niya pa rin na umalis si Rowan. Maybe she was just so grateful to him for making her son happy today. Sa tanong niyang yon ay napatingin sa kanya si Rowan. Kumislap ang mga mata nito pero nalungkot din nang mapagtanto ang oras. No need. Kailangan ko na umuwi. I still have night shift. Tatawagan ko na lang ang driver ko para kunin ang sasakyan mo sa school ni Uno at ihatid niya ito para may magamit kayo bukas. Kaya hindi na nito napigilan si Celine at hinatid niya na lang ito ng mga tingin niya. Ngayon ngay nasa school ni Uno si Celine. May event kasi ngayon sa school ni Uno at dahil sa wala pa siyang nahanap na magiging yaya ng anak niya ay siya na muna ang umattend. Isa pa gusto rin ni Celine na masuportahan niya man lang ang anak. Dahil alam niya na kahit hindi man sabihin sa kanya ni Uno, ay gusto rin ito na makasama siya. Bihira lang kasi kung umattend si Celine ng mga events sa school ng kanyang anak dahil sa lagi na lang siyang busy sa kanyang trabaho at ang madalas na kasama ni Uno ay ang dati nitong yaya. Daddy Doctor! At napatingin din si Celine sa tinawag ni Uno. Nakita niya nga si Rowan na akala nila ay hindi makakadalo ngayon dahil sa busy sa trabaho. Nakasuot ito ng black polo shirt, jeans at kulay itim na sombrero. May bitbit din na isang paper bag. Sobrang masaya si Uno na makita si Rowan na agad itong tumakbo palapit kay Rowan habang si Celine naman ay napatayo. Hello, baby boy! Tumakbo pa rin si Uno papalapit kay Rowan na noon ay lumuhod habang nakadipa at sinulubong ng mahigpit na yakap si Rowan. Kahit hindi man sabihin, isang tingin pa lang ay masasabi na agad na mag-ama ang dalawa dahil pare-pareho ang kanilang kilos at wangis. Sa gitna ay mas lalo silang makaagaw atensyon na kahit hindi man nila subukan na kunin ang atensyon ng ibang tao, ay nakukuha nila yon ng walang kahirap-hirap. Binuhat ni Rowan si Uno nang makalapit na ito at naglalakas papunta sa direksyon niya. Habang nakatingin si Celine sa mag-ama, ay sobrang bilis pa rin ang tibok ng puso niya na para bang makukulog na iyon sa lupa. Akala ko na late na ako nang dating. Sabi sa kanya ni Rowan nang nasa harapan niya na ang dalawa. Hindi pa naman nagsisimula ang laro, ano? Nagsimula na pero mga higher level pa lang. Susunod na sina Uno. Sagot niya. Wow, kayo na palang next baby boy eh. Kausap ni Rowan sa anak. Ready ka na ba? Opo. Running ang sport sa pinili ni Uno kaya naman tatawagin na ang lahat ng mga kalahok ay agad silang pumunta sa starting line. Si Rowan pang nag-ayos sa suot na damit ni Uno dahil nawala yon sa pagkaka-tucked in
At siya naman ang nag-ayos ng buhok ng anak para hindi yun maging sagabal sa mata ni Uno. Good afternoon, parents and children. Welcome to the Children's Sports Fest, a joyful celebration of youthful energy and teamwork. Hindi nila pinakinggan ang sumunod pang sinabi na nagsasalita sa microphone dahil ang atensyon nila ay na kay Uno na napaka-cute ngayon sa suot na kulay green na sportswear. Go my boy, I know you can do it. Just be careful na huwag kang madadapa, okay? Kausap ni Rowan kay Uno na tumango. At nang magsimula na ang palaro, ay sobrang ingay nilang dalawa ni Rowan. Sila na sigurong pinakamaingay. Pero pareho naman silang walang pakialam. Go baby! Panay ang cheer ni Rowan sa kanilang anak na tumakbo. Mas lalo lang na ginanahan si Uno na ipanalo ang laro dahil sa pag-cheer ng ama nito. Hindi naman mapigilan ni Celine ang hindi maluha dahil bukod sa ito ng unang beses na sumali ang anak niya sa mga palaro sa school nito, ay ngayon lang din niya ito nakita na sobrang determinado na manalo sa laro at sigurado siya na dahil yon sa ama nito, nabigay todo sa pag-cheer sa kanilang anak. Malapit na baby! Go! Just be careful na huwag ka madapa, okay? At dahil sa kaba, dahil sa sobrang malapit na si Uno sa finishing line, napahawak si Celine sa kamay ni Rowan na napatingin sa kanya. Pero ang buong atensyon niya ay na kay Uno. Yay! At malakas na napasigaw si Celine nung marating na ni Uno ang finishing line. At ito ang winner. Hindi nila namalaya na magkahawak na pala ang kanilang mga kamay na tumatakbo sila papalapit kay Uno. Wow! Ang galing-galing naman ng baby ko! Proud na sabi pa ni Celine sa kanya. Sabay pinunasan ng pawis sa noo. Ang galing-galing mo! Mommy is so proud of you! Si Rowan naman ay lumuhod sa harapan ni Uno. You were so fast! Talaga po? Masaya naman na tanong ni Uno. Yes! Kaya nga ikaw ang winner eh. Ang galing-galing ng baby ko na yan. At dahil dyan, I have a gift for you. Nang ibigay ni Rowan ang regalo kay Uno, ay mahigpit itong niyakap ni Uno at paulit-ulit pang nag-thank you. Kinongratulate rin ang ibang mga kalahok at parents si Uno na masaya naman na nag-thank you. Salamat at pinasaya mo ang anak ko. Sabi ni Celine kay Rowan, and she was genuinely thankful to him. Dahil kay Rowan ay mas lalong sumaya si Uno. You're welcome, Rowan smiled. He's making me happy too. Pagod na ako sa trabaho kanina. But after seeing him, nawalang pagod ko. And it feels nice hearing that from Rowan, na kahit hindi pa nito alam ang totoo sa kanilang anak, ay ito na rin ang naging pahinga nito. At habang lumilipas ang mga araw, ay lalo lamang lumalakas ang kutob ni Rowan na bakay anak niya nga talaga si Uno. Kaya naman kahit wala siyang permiso mula kay Celine, ay kinuha niya ng sampler na maaari niyang gamitin para sa DNA test. At para mas makasiguro siya sa result, ay hindi lamang isang test ang ginawa niya, kundi 3 test. At lahat ng test na yon ay iisa lang ang naging resulta. He is not my son. May anak ka na? Gulat naman na sabi ng kaibigan niyang si Lexus. Yes. Tiningnan ni Rowan ang kaibigan. Hindi rin makapaniwala ang itsura niya at nangingilid ang luha niya sa kanyang mga mata. Nagkaroon kami ng anak ng dati kong kasintahan, pero nilihim niya sa akin ang tungkol sa naging anak naming dalawa. What? Why did she do that? At iyon ang unang tanong ni Rowan. Hindi niya alam kung ano bang dahilan at bakit nagawang ilihim sa kanya ni Celine ang tungkol sa anak nilang dalawa. Wala naman siyang maling ginawa. Ni minsan ay hindi niya ito sinaktan. Never siyang gumawa ng anuman na ikakasakit nito. Ito pa ngang paulit-ulit na nananakit sa kanya noon. Noong bigla na lang nakipaghiwalay sa kanya si Celine ng walang sapat na dahilan, ay hinayaan niya na ito. Kahit masakit para sa kanya, ay tinanggap niya ang nagawa nito noon. Ngunit ang hindi niya lang matanggap ngayon ay kung paanong nakaya nito na itago sa kanya ang kanilang anak. Hindi niya na alam kung anong mali ang nagawa niya to deserve this kind of betrayal from the only woman he loved. Oo nga't masaya si Rowan na sa wakas
ay nakumpirma niya ang anak niya nga talaga si Uno, ngunit nagagalit din siya dahil sa ginawa ni Celine. Nagagalit siya dahil hinayaan nito na lumaki ang anak nila na wala siya sa tabi nito. At ang dahil sa absence na hindi naman ginusto ni Rowan ay nasasaktan ang anak nila. Kaya matapos ang nalaman ay hindi na siya nag-aksaya ng panahon. Pinuntahan niya si Celine sa opisina nito para sabihin ang totoo at marinig niya ang paliwanag nito. Here, inilapag ni Rowan ang brown envelope sa harapan ni Celine, kaya ay nagulat ito. Buksan mo at basahin. Nagtataka man na ginawa nito ang sinabi niya. Binuksan nga nito ang envelope at kinuha ang laman noon at saka pinasa. Gulat na gulat ang itsura nito dahil sa nakita. Anak ko si Uno, sabi ni Rowan. Anak ko ang batang sinasabi mo na hindi ko anak. At bakit nagpa-DNA test ka nang hindi mo lang nagpaalam sa akin? Bakit? Kung magpapaalam ba ako sa'yo, papayag ka? Malamang sa malamang hindi ka papayag na mangyari yun dahil gusto mo na itago at ilayo sa akin ang anak ko. Ako ang nanay niya. May mas karapatan ako sa kanya kaya dapat lamang siguro na ipaalam mo sa akin kung ano man ang gagawin mo na related sa anak ko. And I am his father. Ama niya ako. Tinago mo lang siya sa akin kaya may karapatan din ako sa kanya. At kung hindi ko pa nakikita ang resulta ng palihim na DNA test na pinapagawa ko, ay hindi ko pa makukumpirma na anak ko ang bata. Galit na sabi ni Rowan. Kahit anong gawin mo, ay pareho lamang tayo na may karapatan sa bata dahil pareho natin siyang anak. Kaya wag mo suluhin ang karapatan mo sa kanya. Ako ang nagpalaki kay Uno. Mas may karapatan ako sa kanya. Wala ka sa tabi. Wala ako sa tabi niya dahil tinago mo siya sa akin. Galit na pinutol ni Rowan ang sasabihin nito. Pinagkakitaan mo ako ng pagkakataon na magpakaama sa anak natin. At ngayon ay isusumbat mo sa akin na kesyo wala na ako sa tabi niya kaya ay wala na akong karapatan sa kanya. Stop being so ironic, Celine. Hindi lang ako nasasaktan at nahihirapan dito. Kung sa tingin mo ay nasaktan ka, and you feel betrayed dahil napa-DNA test ako na hindi ko man lang hinihingi ang permiso mo, then let me tell you this. Mas higit akong nasaktan dahil malaki na ang anak ko noong nalaman ko na may anak pala ako. Ni hindi mo lang ako nagkaroon ng pagkakataon na mabuhat siya nung baby pa lamang siya. I never had the opportunity to hear him cry or hear his first words. All because you hide him from me. So please stop pretending you're more hurt by this. Durog na durog ang boses niya at hindi niya halos masabi ng tuwid ang mga katagang nais niyang sabihin. Maging si Celine wala na ring tigil sa pagbuhos ng luha. Now, I am asking for an explanation, Celine. I need a valid explanation. Gusto kong malaman kung ano na nga bang dahilan mo. At kung ano nga bang nagawa ko noon to deserve this? Bakit mo siya tinago sa akin, Celine? Bakit nilalayo mo sa akin ang anak natin? Ano bang naging kasalanan ko sa'yo noon para pahirapan mo ako ng ganito? First, you broke up with me without giving me a valid reason. Ngayon naman ay tinago mo sa akin ang anak ko? Like, I don't deserve to know that I've become a father to him. I was scared. Tumulo ang luha sa mga mata ni Celine. Lumipad ka noon paalis ng bansa para tuparin ang lahat ng mga pangarap ko. Natatakot ako na baka sa oras na lumapit ulit ako sa iyo at sabihin sa iyo ang tungkol sa dinadala ko, ay lalo lang kitang masaktan. Alam kong labis kang nasaktan dahil sa mga nagawa ko sa iyo noon. At gusto ko rin na tuparin mo ang lahat ng mga pangarap mo. Gusto ni Rowan na matawa dahil sobrang babaw ng dahilan nito. She aspired for him to achieve his dreams, even though he was born into an affluent family na kahit hindi siya magsumikap ay matutupad niya ang lahat ng mga pangarap niya. Just because she wanted him to reach all his dream, ipinagkait na to sa kanya ang pagkakataon na maging ama kay Uno.
Rowan laughed hysterically. I can be a father to him while pursuing my dreams. Celine, hindi magiging hadlang sa akin ang anak natin. But you chose to hide him from me. Ni hindi ba lang sumagi ba sa isip mo kung anong buhay ang magiging meron si Uno kung lumaki siya kasama ko? Naisip ko rin yan, Rowan. Then why? Napasigaw na siya. Bakit tinago mo pa rin siya sa akin? Bakit hinayaan mo na lumaki ang anak natin nang hindi ako nakikita? Because I was scared. And what are you scared of? Ano bang kinakatakot mo para gawin sa akin ang lahat ng to? For fuck's sake, Celine! Hanggang ngayon ay mahal pa rin kita. At hanggang ngayon ay handang-handa pa rin ako natanggapin ka sa buhay ko. I've been ready for this all along. I was just waiting for you to come back. And to hear you say that you still love me. I patiently waited for your return, Celine. And I am more than willing to accept you with open arms. Ready to give all that I have. Pero hindi mo ginawa yun. Kaya hindi ko alam kung anong kinakatakot mo gayong mahal naman kita. At handang-handa ako na tanggapin ka ulit sa buhay ko. I'm sorry. If only you had trusted me, Celine. If only you had believed in my love for you. Maybe, just maybe, I could find it in my heart to forgive you. Hindi alam na Celine kung paano niya sisimulan ipaliwanag ang lahat kay Rowan. Galit na galit ito sa kanya at sa sobrang sakit naman ang kanyang nararamdaman. Alam ni Celine ang totoo at alam niya rin na may karapatan nito na magalit sa kanya dahil sa mga nagawa niya. Ikaw po ba talagang papa ko? Hindi na rin napigilan ni Celine ang pagbuhos ng kanyang mga luha dahil sa boses ng kanilang anak nang ipagtapat na nila ang totoo kay Uno. Nakaluhod ngayon si Rowan sa harapan ng kanilang anak na hindi makapaniwala. Lumuluha na inabot ni Uno ang mukha ng ama at hinaplos yun ang maliit nitong mga kamay. Totoong daddy ko po kayo? Tumango si Rowan. Oo anak, ako ang daddy mo. Ako ang ama mo. Mas lalong dumami ang luha sa mga mata ni Uno. Bakit ngayon lang po kayo? Bakit ngayon lang po kayo nagpakita sa akin? Ang tagal ko po kayong hinanap, Daddy. Niyakap ni Rowan ang anak ng sobrang higpit. Pareho silang nag-iyakan ngayon at pakiramdam ni Celine ay mawawala na siya ng hininga. Sobrang sikip ng tip-tip niya habang nakatingin siya sa kanilang dalawa. I'm sorry, anak ko. Patawarin mo ang daddy ko ngayon lang ako nagpakita sa'yo. Patawarin mo ako kung lumaki ka na wala ako sa tabi mo. Mas lalong humigpit ang yakap ni Rowan sa anak. I'm so sorry, my son. Patawarin mo ako. Kumalas sa pagkakayakap si Uno sa ama at pinunasan nito ang sariling luha. Mahal niyo ba ako, Daddy? O kaya niyo po ako iniwan dahil hindi niyo po ako mahal at hindi niyo po ako matanggap? Dahil sa sinabi ng anak ay napaluhod na lamang si Celine dahil tuluyan na ngang nawala ng lakas sa mga buto niya. Puno ng sakit ang boses ni Uno na napakasakit ng pakinggan. Nang dahil sa kanya, nang dahil sa naging mahina siya ay kinikwestiyon ngayon ni Uno ang pagmamahal ng ama. Uno is now doubting if his father truly loves him. Of course, mahal na mahal kita, anak. Sagot naman ni Rowan habang hawak-hawak ang mukha ng anak. At tanggap na tanggap kita. Wala akong kahit anong pinagsisihan na ikaw ang naging anak ko. Mahal na mahal kita. At ako na sigurong pinakamaswerte na tao sa mundo dahil ikaw ang naging anak ko. Pinagdikit din ni Rowan ang noon nila ni Uno. Mahal na mahal kita, anak. Tatandaan mo yan. Masaya si Rowan na ngayon ay kasama niya ng anak niya at alam na rin nito na siyang ama nito. Ganon pa man, hanggang ngayon ay hindi pa rin nawala ang galit niya para kay Celine. Gusto niya itong intindihin. Gusto niyang intindihin ang dahilan nito kung bakit nito nagawa yon. Ngunit nahihirapan siya. Siguro kailangan niya pa nga ng konting panahon at mawawala rin itong nararamdaman niya. At may natanggap si Rowan na tawag mula sa isang lalaki na nagpakilalang kaibigan ni Celine na gusto raw siyang makausap dahil
May gusto raw itong sabihin sa kanya kaya kahit na busy pa siya sa trabaho ay pumayag siya na makausap ito dahil gusto niya rin na marinig kung ano nga bang gustong sabihin patungkol daw kay Celine. Ngayon nga ay magkaharap silang nakaupo sa isang restaurant. Gusto mo pa talagang malaman kung anong dahilan na nakipaghiwalay sa'yo si Celine noon? Tanong sa kanya ni Rafi. Sasabi nito ay matalik daw itong kaibigan ni Celine mula college pa. Ngunit hindi naman ito matandaan ni Rowan. Hindi niya nga alam na may kaibigan palang bakla noon ang kanyang kasintahan. Ngunit ganun pa man ay hindi na siya masyadong nagtanong tungkol doon. Kaya ako nandito dahil gusto kong malaman ang lahat tungkol sa kanya. Seryoso naman ang sagot ni Rowan. Kung ganon, ready yourself. Dahil alam kong hindi mo kakayanin ang lahat ng isisikwalat ko. At kung bakit mas pinili ng kaibigan ko na ilihim ang lahat sa'yo. At hinanda ni Rowan ang sarili sa kung ano man ang maaaring sabihin ito sa kanya. Handa rin siyang intindihin si Celine. Kailangan niya lang talaga na marinig pa ang paliwanag ng kaibigan nito at handang-handa na siyang patawarin si Celine. Ang babaeng tangi pa rin nagmamay-ari ng puso niya kahit ilang beses na nitong nadurog. Iniwan ka niya dahil sa takot. Natakot siya. Natatakot siya na baka pati ikaw ay madamay sa lahat ng kamalasan na nangyayari sa buhay niya. Iniisip niya na baka siyang nagdadala ng kamalasan sa iyo. Ang sarili niyang iniisip niya noong hindi ka natanggap bilang scholar sa Oxford Medical School. Baka raw ay sadyang malas talaga siya at nadamay ka niya. Her mother cheated on her father at dahil doon nasaksihan ni Celine kung paano kinitil ng kanyang ama ang sariling buhay dahil sa hindi nito na kayang lungkot. Iniisip niya na kung siguro hindi nagkaroon ng anak ang magulang niya ng singmalas na kagaya niya, baka masaya pa rin ang pagsasama nila ngayon. Ngunit dahil sa malas siya ay nasira ang pamilya nila at namatay ang ama niya. She witnessed everything when her father took his own life. Shattered, she plunged into the depths of sadness, feeling unreachable. Those who attempted to save her only found themselves drowning alongside her. Tumulo na rin ang luha sa mata ni Rafi habang kinakwento nito ang mga yan sa kanya. Habang si Rowan naman ay hindi makagalaw. Hindi niya malang alam na sinisisi pala ni Celine ang sarili noong hindi siya nakapasa sa Oxford. Ngunit ang hindi nito alam, ang turing ni Rowan kay Celine noon ay lucky charm. Dahil hindi man siya natanggap sa Oxford, ay natanggap naman siya sa Harvard Medical School at scholar pa. But you know what's even worse? Nagsalita ulit si Rafi at mapaklang natawa. Nangingilid ng luha sa mga mata nito. Nung nasa college siya, her professor raped her. Walang awa siyang ginahasa ng profesor niya. Bumagsak si Celine noon sa isang major subject niya at ang sabi ni Celine sa akin, ang gusto raw ng professor niya na mangyari makipagkita siya dito sa isang lugar na masabi nito kung anong dapat niyang gawin para ipasa siya nito sa subject nito. Pumayag si Celine na makipagkita dahil syempre gusto niyang pumasa at inakala niya na mabait naman ang matanda niyang profesor dahil sabi niya mabait naman daw ito sa kanya noon. But then her professor raped her. Tumulong pa sa paghahasa sa kanya ang anak ng profesor niya noon na noon pa man ay may lihim ng pagtingin kay Celine. At hindi niya na agad sinabi sa'yo nangyari dahil sa takot niya sa kung ano magiging reaksyon mo. Natakot siya na magagalit ka sa kanya. Lalo pa't blackmail din siya ng professor niya at ng anak nito na kung magsusumbong siya ay ikakalat nito ang video nila at masisira na ang tuluyan ng buhay niya. Napakuyom ang kamao ni Rowan at ang luha niya ay tumulo na dahil sa galit sa kanyang nalaman. Nasasaktan siya para kay Celine dahil sa lahat ng mga pinagdaanan nito. She was very scared, Rowan. Takot na takot ang kaibigan ko ng oras na yon. Na hindi niya nga alam ang gagawin niya. Hindi ko rin siya natulungan dahil hindi niya rin agad sinabi sa akin. It took her a year bago niya sinabi sa akin ang mga nangyari sa kanya. Her past gave her so much trauma.
Inisip niya rin na baka ang batang dinadala niya hindi sa iyo, kundi ang anak ng baboy niyang professor, kaya mas lalo niyang hindi sinabi sa iyo ang tungkol kay Uno. Pero sa kabila ng lahat ng mga nangyari sa kanya, she tried to be strong. Naging malakas siya para sa kanyang magiging anak. It's perplexing why he would lay blame on her for everything. She was simply trying to survive, man. Hindi ko alam kung bakit kailangan mong magalit sa kanya gayong hindi rin naman ginusto ni Celine ang lahat ng nangyari sa kanya. At sa sobrang laki ng pagsisisi ni Rowan dahil hindi niya man lang inalam kung ano ang tunay na nangyari kay Celine bago niya ito hinusgahan, he felt like he didn't even try to understand her situation. Sobrang nahihirapan na pala ito sa lahat ng pinagdadaanan nito at dinagdagan niya lang ang burden na nararamdaman nito. I'm sorry, Celine. At nagulat si Celine nang marinig niya ang mga katagang yon mula kay Rowan. Kanina ay bigla na lamang itong sumulpot sa bahay niya. Lasing pa at ngayon ay paulit-ulit itong humihingi ng sorry sa kanya. Hindi naman alam ni Celine kung anong hinihingi nito ng tawad sa kanya. Why are you saying sorry to me? Patawarin mo ako sa lahat ng mga nagawa at nasabi ko. I apologize for choosing anger over attempting to listen to your explanation and understand your situation. Patawarin mo ako sa lahat ng maling nagawa at nasabi ko sa iyo. Bakit mo sinasabing lahat ng to? Anong nalaman mo? Naguguluhan na tanong ni Celine. Sinabi na sa akin ni Rafi ang lahat ng mga nangyari sa iyo at mga dahilan kung bakit pinili mo na itago sa akin ang anak natin. At natigilan si Celine. Kaya pala ito humihingi ng tawad sa kanya ngayon dahil alam na nito kung ano ang totoo. Hindi man lang alam ni Celine na balak na pala na sabihin ni Rafi ang totoo kay Rowan. Nabanggit niya rin kasi sa kaibigan na alam na ni Rowan ang tungkol sa anak nila at nagalit ito dahil nagawa niyang ilihim si Uno. Kung hindi mo ba nalaman ang totoo? Kung hindi mo narinig ang tunay kong dahilan? Will you still forgive me? Will you still apologize? Tanong niya. Ang mga luha niya ay nangingilid na at gusto nang bumagsak. Ginagawa mo lang ba ito dahil sa naaawa ka sa akin? Iniabot ni Rowan ang kamay niya at puno ng emosyon ang boses na nagsalita. No, I am not doing this because of pity and guilt, Celine. I am apologizing dahil alam kong nagkamali ako sa iyo. And I wanted to make everything right. Gusto kong itama ang lahat ng mga pagkakamali ko sa iyo. I'm sorry for everything, Celine. I hope you still forgive me. Iniabot nito ang mukha niya at pinahid ang luha niya gamit ang hinlalaki. I still love you, Celine. After all these years, walang nagbago sa pagmamahal ko sa iyo. Mahal pa rin kita. Mahal na mahal pa rin kita. Give me another chance to make things right. At pangako, hindi ko sasayangin ang pagkakataon na ibibigay mo sa akin. Humingi na rin ulit ng tawad si Celine kay Rowan dahil sa lahat ng mga nagawa niya dito noon. Pinatawad naman ulit siya ni Rowan. At aaminin ni Celine na sobrang masaya ang puso niya na malaman na hanggang ngayon ay mahal pa rin siya ni Rowan. Kahit napakahabang panahon na nagdaan mula nang naghiwalay sila. At kahit na nasaktan niya na ito ng ilang beses. Dahil aaminin ni Celine, hanggang ngayon ay mahal niya pa rin si Rowan. Hanggang ngayon ay ito pa rin ng tangi at nag-iisang nagmamay-ari ng puso niya. Ngunit sa ngayon ay hindi pa handa si Celine na hayaan ang sarili na mahalin si Rowan. Natatakot pa siya na baka masaktan niya na naman ito. Kaya kahit pareho sila ng nararamdaman ay itinago niya ang totoo. Nilihim niya pang mahal niya pa rin ito hanggang ngayon. Alam kong hindi ka pa handa sa ngayon at nakahanda akong maghintay hanggang sa handa ka na ulit na mahalin ako. Sabi sa kanya ni Rowan sabay haplas nito sa mukha niya. Liligawan ulit kita hanggang sa maging handa ka na. Hindi ako magsasawa sa iyo, Celine. At tinupad na nga ni Rowan ang pangako nito sa kanya. Niligawan ulit siya nito. Walang araw na hindi ito pinaramdam sa kanya na mahal siya nito. Para saan to?
Nagtataka naman na tanong ni Celine nang may ibigay na bulaklak sa kanya si Rowan. Ngayon ay papunta sila sa isang resort para magbakasyon dahil natapos na ang school year ni Uno at gusto nilang makapag-relax din ang anak niya. For you. Bakit? I wanna give you a flower. Hindi na. It's yours. You can't give it back to me. Kung ayaw mo riyan, you can throw it away. Sa'yo naman na yan, kaya ikaw ang bahala kung anong gusto mong gawin dyan. You know that I can't throw this away because I will feel guilty. Then keep it. Sabi ko naman sa'yo, araw-araw kitang liligawan. Hindi ka pa rin nasanay sa mga bulaklak na bigay ko sa'yo. Inabot ni Rowan ang mukha niya at marahan niyang hinaplos. I love you, Celine. Mahal na mahal ko kayo ng anak natin. I have loved you all my life. At walang sawa rin na pinaramdam sa kanya ni Rowan kung gaano siya nitong kamahal. Kung gaano sila nito kamahal ng anak nila. Hanggang sa binuksan na ulit ni Celine ang puso niya at hinayaan ang sarili na mahalin si Rowan. This time, minahal niya ito ng buong buo at nilimot niya ang lahat ng mga masalimuot na nangyari sa kanya noon. Lahat ng sakit at pagdurusa niya noon ay binaon niya sa limot at binuhos ang buong pagmamahal niya kay Rowan at sa kanilang nag-iisang anak. Matapos nga 1 taon mula nang magkabalikan sila, ay namatay naman sa kulungan ang propesor na gumahasa sa kanya dahil sa malubhang sakit at dahil sa pinabayaan nito ng pamilya. Habang ang anak naman nito nakasabwat sa pangahalay sa kanya, ay patuloy na hinaharap ang habang buhay na pagkakabilanggo. Ikinasal din silang dalawa ni Rowan at paglipas ng ilang mga buwan, na maging mag-asawa ay muli silang binayayaan ng isa pang anak na pinangalan nilang Dos. Mahal na mahal kita, Rowan. At yun na sigurong pinakagustong pakinggan ni Rowan sa buong mundo. Ang malambing na boses ng kanyang asawa habang paulit-ulit na sinasabi kung gaano siya nito kamahal. Mahal na mahal din kita at sobrang swerte ko na ikaw ang naging asawa ko. Mahal na mahal din kita, Celine Atkinson. Ikaw lang ang tanging babaeng mamahalin ko sa buong buhay ko. Bago niya ginawaran ng halik ang labi ng asawa. Kung bago ka pa lang sa channel na ito, Ate Jane TV, huwag kalimutang pindutin ang notification bell and subscribe button. Sana po hindi naman malaking abala sa inyo ang pagpindot ng subscribe button dahil ang kapalit po nito ay ang pagsuporta para makapag-produce ng mga libreng stories sa mga channels ni Ate Jane.